Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Sa gitna ng kontrobersyal na kaganapan sa Kamara, opisyal nang natanggal sa pwesto si Speaker of the Thieves na si Tambaluslos Romualdez matapos ang isang botohan ng mga miyembro ng mababang kapulungan. Kasama nito, sinibak din ng mga kongresista na sina Representative Franz Convic Castro ng ACT Teachers Party List at ni itong pati na rin itong si Congresswoman Luistro ng isang provincial na distrito dahil sa umano'y mga isyu sa kanilang panunungkulan. Ang pagtanggal kay Tambaluslos sa pwesto ay resulta ng malawakang hindi pagkakaunawaan sa loob ng Kamara na sinasabing nagugat mula sa ilang kontrobersyal na akbang ng liderato. Bagamat naging matibay ang kanyang posisyon sa simula ng Kongreso, biglang bumaliktad ang suporta ng maraming miyembro dahil sa akusasyon ng pagkakaroon ng pansariling interes at umano'y hindi patas na pamamahagi ng pondo. Samantala, sina Castro at Luistro ay naharap sa mga aligasyon na maling paggamit ng kapangyarihan bilang mga kongresista. May mga ulat na nagsasabing may mga kinalaman ito sa mga illegal na transaksyon at iba pang paglalabag o paglabag sa ethical standards ng Kamara. Dahil dito, nagpa siya ang liderato na tanggalin sila sa kanilang mga posisyon bilang kinatawan ng kanilang mga distrito at sektor. Pinangangambahan ngayon ng ilang eksperto na maaaring mas lumala pa ang kaguluhan sa Kamara dahil sa desisyong ito. May mga usap-usapan din na maaaring humantong sa pagsampa ng kaso laban sa tatlong opisyal na posibleng mauwi sa pagkakulong kung mapapatunayan ang mga paratang. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, nananatiling mahigpit ang seguridad ng Kamara upang matiyak na walang mangyayaring kaguluhan. Samantala, patuloy na inaabangan ng publiko ang magiging susunod na akbang ng Kongreso, lalo na kung sino ang ipapalit bilang bagong speaker ng Kamara. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang ating video at kung bago pa lamang sa ating channel ay syempre huwag niyong kakalimutang mag-subscribe para lagi kang maging updated sa mga balitang bago at maging aware ka sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Ito na nga mga kaibigan, panoorin na natin. Maraming salamat po. Oo, pakinggan ho natin ang banat nitong si Tamba, no? Kung ano na naman mga kasinungalingan ang sasabihin nitong mama na to. Pakinggan ho natin. Colleagues, the Honorable Speaker, Ferdinand Martin G. Romualdez will address the body. Boo! 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 Bangag yan! Ngayon lang yan, Brad. Huwag ka masyadong magpakalasing sa kapangyarihan. Sa ayaw at sa gusto mo, ha? Malamang sa malamang, matalo ko pa nga sa kalaban mo dyan sa ano eh. Sa, doon sa lugar ho nila, doon sa Leyte. Malamang sa malamang, matalo yan. Kapal ng mukha mo, Brad. Uy, palakpakan sila, oh. Wow. Wow. Pagka hindi pumalakpak, walang project. Pagka hindi pumalakpak, walang Christmas bonus sa Pasko. Palakpak kayo. O palakpakan, Mix Nograles. O sino mga nasa frame natin? Si Dong Gonzales. O palakpak kayo. O ayun, si Rufus Rodriguez, palakpak. O eto naman ho, yung shock lang abogadong parang ewan. Ayun naman si Pami Zamora. Naku, sa'yo, sarap ng tawang, sarap batukan. My Okay. distinguished colleagues, Wow, I stand distinguished. before you today Oh, with a heavy yet resolute heart. Recent events compel me to address not only the accusations that have been hurled against me, personally, sagutin mo, Brad, yung heavy luggage, yung travel expenses, yung napakatinding korupsyon, pagbibenta ng mga project, flood control, yung mga distrito ng mga kasama mo na tumanggap ng 100 milyon, mapanggang sa ngayon, hindi namin malaman kung saan yung mga flood control. Kapal na mukha mo. but also the attacks on the institution we hold sacred, the House of Representatives. The heart of our democracy and the voice of the Filipino people. Let me begin with a matter that is both alarming and unprecedented. The Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, admitted to contacting an assassin to
kill President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and myself. Uy! Hindi na kailangan gawin ni VP yun. Ano lang yun, di nyo lang naintindihan ibig niya sabihin. Mag-hire siya ng manggugurgur para yung manggugurgur ng kaligayahan. Dahil sa mga susunod na panahon magiging malungkot kayo. Dahil yung mga kababayan namin maglalabas ng mga ganitong klaseng placards. Panigurado yan. Let me be clear. Hindi na to biro. Biro yan? Hindi na to normal na panalita. Normal yan. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, Wow. sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. Tanungin natin ang sambayanan. Alam ko agad sila, lundagan sila. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people. A message Alam mo anong narinig yun ng ating mga kababayan? Ang saya-saya ng sambayan ng Pilipino. Gusto ho nila kayong mawala sa political scene sa ating bansa kasi mga perwisyo kayo. Huwag niyo sabihin natakot, na chilling effect. Hindi, ang saya-saya namin. Kung sakali mang mawala kayo sa anumang kaparaanan sa political scene, sa larawan ng politika sa ating bansa, kami ang pinakaunang papalakpak. Basahin niyo yung mga komento sa baba. Kung galit kayo kay PH, yung mga comment na lang ng ating mga kababayan, umaabot ng minsan 3,000, 6,000. Ang dami yung komento dyan. Basahin nyo, hindi lang yung sa akin. Mga kababayan, tanong ko sa inyo, tanong ko ito sa inyo, sa tingin nyo dapat na magurgur yung mama na yan? I-comment nyo sa baba. Si Marcos, si Lisa Araneta Marcos at itong si Tambalsos, sa tingin nyo dapat magurgur na yung mga walang yan. Kayo na kung sumagot dyan. Huwag na ako kasi bias naman. Di ba? Lloyd. that violence can be contemplated by those in positions of power. This is not just an affront to the individuals targeted, it is attack on the very foundation of our government. It is an insult to every Filipino who believes in the rule of law and the sanctity of life. Tanga ka ba, Brad? Meron pa bang rule of law ngayong mga panahon na to? O baka mataas ka na naman ngayon, lumilipad ka rin parang tong si Marcos Jr. Asaan ang rule of law? Madaling araw, kakatukin nyo. Hindi malaman ng Ale kung ano gagawin niya. Nagpanic attack dahil dun sa ginawa nyo na yon. Asan pa rule of law dito sa bansa na to? Dito kay Attorney Harry Roque, asan yung rule of law? Pati yung mga dokumento na dapat hindi na dapat kunin ng komite. Sa bagay, lumalayo tayo. Diyan lang tayo kay Attorney Zulaika Lopez. Tama ho ba yung ginawa ninyo sa kanya? Yun ang tanong. Yun ang kinapaso nyo. Masyado kasi kayong padalos-dalos. BP, huwag kang aalis sa opisina nitong si Congressman Pulong. Violence has no place in our society. It is irreconcilable with the values that have taught and guided us for years. Values of respect and amicable, peaceful conflict resolution. We cannot let this pass as mere rhetoric. The gravity of such confession demands accountability. It demands answers. It demands that we, as the representatives of the Filipino people, take a stand to protect our democracy. Tag 200,000 boto lang ho sila. 100,000 boto. Pero rinirepresenta daw ho nila yung sambayan ng Pilipino. Di ba nakakabobo? Binoto lang sila ng 100,000 na katao, rinirepresenta na nila sambayan ng Pilipino. Di ba? Ang lapo ho, yung tipo, grabe, nakakatanga, no? Yung, si BP Sara, 32 million, siya ho ang binabakbakan nila. Itong mga gunggong na to, nakakuha lang ho ng tagi 100,000 boto, 200,000 boto. Rinirepresenta na nila Pilipinas. Democracy from any and all forms of threats. The actions of the Vice President will go down in the annals of history like a nightmare that will haunt our people for generations. Wow! And this House will do whatever we can to protect the dignity of this institution. Huwag mong subukan, Brad. Masisira buhay mo. Huwag mong subukan. Ako na nagsasabi sa inyo. Ako mismo mananawagan dito pagka kinantin nyo na. Pagka talagang umabot na tayo dun sa punto na talagang sobra-sobra na. Ngayon medyo ano pa eh.
Hindi naman okay. Sobra na ngayong mga panahon na to. Pero pagka dumating yung punto na yung mga vlogger talaga, yung mga nasa malalayong lugar, mga OFW, umuwi na dahil dyan sa mga gipit nyo na yan kay BP Sara, makikita nyo, hinahanap nyo. Dadali namin yan si Kapdado. And the 100 million Filipinos we represent. Galit, pero galit na. Now, let us address another serious matter. The Vice President's unfounded and baseless accusations that I am plotting to Yung heavy luggage, Brad, paliwanag mo. Merong court record sa Estados Unidos na di umano tumanggap po kayo. Di umano allegedly. Tumanggap daw ho kayo ng mabibigat na maleta. Oh, yun ang paliwanag mo. Para doon sa mga pumapalakpak dyan sa clown na yan, ang tatangan nyo. destroy her because of alleged political ambitions for 2028 elections. My colleagues, these accusations are not only untrue, they are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. Malinaw ang katotohanan. Ang trabaho ko bilang speaker ay maglingkod, hindi manira. Ang politika na paninira ay hindi kailanman naging bahagi ng aking prinsipyo. Ito. Palakpakan nyo. Lahat ng pumalakpak tanga. My focus has always been on fulfilling my responsibilities as Speaker of Yung mga Pilipino niya nasa bahay na nanonood dito, akala na totoo sinasabi nitong organ na to. Kung mapagkano pinaniwalaan nyo yan, hindi talaga a-assess sa Pilipinas. the House, leading with utmost integrity, untarnished by division and self-interest, and guided by the principle that every action and decision I take must always be for the benefit of the Filipino people. These unfounded accusations are not just about me. They are an affront to the House of Representatives. They are an attempt to erode public trust in this institution, to sow division, and to create chaos. Hindi lang naman ngayon nag-umpisa yan, right? Yung public division, yung gulong nangyayari ngayong mga panahon na to. Doon sa noong oras na inatake nyo ang opisina ng Vice Presidente, nagkawatak-watak na ho tayo. Wala na, tapos na usapan. Ika nga, 32 million ho ang pinag-uusapan natin dito. Hindi ho 300,000 votes para doon sa mga party list na maiingay dyan na mga convicted na nakakuha lamang ng 200,000 votes, 300. Tapos binabardagul ho nila yung Vice Presidente. Di lang ngayon nag-umpisa yan. Ngayon lang lumakas kasi tumitindi ang bakbakan eh. We choose unity over division, dialogue over conflict, and cooperation over confrontation. Why these baseless accusations? The answer is simple. To divert attention from the mounting evidence of fund misuse under her leadership at the office of the Vice President and Department of Education. Wow. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, Grabe no, walang gustong magpatinag no. Tapos si VP Sara sumasagot lang. Pero sila ho talaga yung promotor dito sa gulo na to. Si Marcos Jr. at itong si Martin Tambaluslos no. Grabe, wala akong gusto magpatinag yung tipong nananawagan na yung mga senador, yung ibang mga opisyal ng pamahalaan. Sisper na muna, tigil na muna. Pero hindi. I will address the body. Speaker will address the body. and the lack of transparency demand answers. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Accountability is not optional. Transparency is not negotiable. Those entrusted with public funds must be prepared to explain where it was disbursed and how these resources were utilized. Shoutout doon sa speaker na namimigay ng bilyon-bilyon kada lumalabas siya para pamimigay ng ayuda. Hindi nyo ho ipapaliwanag kung paano nyo dinisburse yung bilyong-bilyong pinamimigay nyong ayuda every time na lumalabas kayo sa inyong pangangampanya. Parang kampanya, di ba? Meron pa jingle. Kay Mark. Yeah?
Yun, hindi nyo ho ipapaliwanag. Yung confidential fund yun, hindi nyo papaliwanag. Si VP Sara lang, ganon. Okay. Hindi ito personal. Ito ay usapin ng pananagutan at tiwala ng taong bayan. Sige lang. Instead of providing clarity, we have seen attempts to shift the narrative, to create distractions, and to fabricate stories. But let me remind Heavy luggage na may record sa Amerika. Fabricated daw. Palakpakan natin, anak ng to. Wow. Pagka naniwala kayo, edi wala na talaga. everyone the truth is resilient. No amount of noise can drown it. This House of the People is a sacred institution. It is the embodiment of the people's will, and its dignity must be upheld at all times. Ang Kongreso ay sagrado. Ang mga patakaran at seguridad dito ay hindi nilalabag. Ang paglabag sa mga ito ay kawalang galang sa So yung mga pagnanakaw nyo dyan, sagrado din, gano'n. bayan ng ating pinaglilingkuran. Sagrado. Disrespect for the protocols, security measures, and leadership of this institution is not just a breach of rules, it is a breach of trust. To mock our protocols, to defy our orders, and to malign our leaders is to disrespect the Filipino people who elected us to serve. This House operates on the principles of the rule of law, transparency, and accountability. These principles are the bedrock of our democracy. To undermine them is to weaken the foundation upon which our nation stands. My colleagues, I call on you to stand with me in defending this institution. Palakpak sila, oh. Ipaglaban Pagka hindi kayo pumalakpak, wala kayong bonus. Bahala natin kayo. ang dignidad ng Kongreso. May Ipaglaban natin ang katotohanan. Ipaglaban natin ang ating demokrasya. This is not about personal interests. It is about preserving the integrity of the House of Representatives and ensuring that it remains strong and a credible voice for the Filipino people. To the Filipino people, I assure you that this House will not waver in its commitment to transparency, accountability, and service. We should not allow individuals to ruin this great nation with their manipulative tactics, their troll armies, or their few blind followers. We owe it to the Philippines. Anong view? Dami namin, milyon-milyon kami. Puntahan mo yung FB page ng pinsan mong bangag. At yung FB page nitong si VP Sara, tingnan mo yung mga reacts doon. Hindi nga makapalag yung mga trolls nyo eh. Puntahan mo yun, Brad, bago ka magsalita ng ganyan. Filipino people to remain steadfast in our mission to pass laws that improve lives, protect freedoms, and ensure a brighter future for all. Finally, I reaffirm my unwavering support for President Ferdinand R. Marcos Jr. and his administration. Ano ka palakpak doon sa mga sinasabi niya, pumapalakpak ka. Natural pinsan niya yun. Together, we will continue to advance the reforms and policies that will lead us to economic recovery, national security, and a more equitable society. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa akin, hindi tungkol sa inyo, kundi para sa ating bayan at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Kinabukasan na puro ayuda. Anong kinabukasan? Asan yung bagong infrastruktura? Asan yung 20 pesos na bigas? Asan na yung mga bagong tulay? Asan na yung build better more? Asan yung kinabukasan na sinasabi mo, Brad? Anak ng toko, panluloko na naman yan. O palakpakan naman yung mga... Let us rise above the distractions. Let us reject baseless accusations. Let us focus on what truly matters.
Walang problema yan. Paniwalaan nyo hanggat gusto nyo yung mga sinasabi ni Tamba na yan. Pero hindi natin mababago ang katotohanan na sinusuka ng sambayan ng Pilipino yung mga leader na yan. Kagaya ni Tamba, Marcos Jr., lahat ng nasa gabinete nitong si Bangag. Serving the people and strengthening the institutions that uphold our No democracy. problem. Let us stay focused, steadfast, and committed to the great job we are doing. It is indeed my honor and privilege fighting this battle with and for all of you. Thank you, and may God bless the Philippines. Mabuhay ang Kongreso! Mabuhay ang sambayang Pilipino! Relax, baka atakihin ka dyan. Di pa dumating yung wala pa si Kap Dado, matumba ka dyan sa... Huwag ka masyadong lumigaw, brad, ha? Relax ka lang, ha? Huwag masyadong... Yung puso mo. Sa taba mong yan, baka dalawang atsing lang mo to. Yung mangyari sa'yo dyan. Okay na. Oh. Pag kahit di tumayo, walang binibilang ko yung mga tumatayo, isusumbong kayo kay Tamba. Pagka hindi kayo tumayo, wala kayong bonus. Wala kayong hamon. Wala kayong keso, di bola kayong Pasko, bahala kayo. Lahat. Si Reginald Velasco, yun nakatayo doon. Roger, Leader. Jory the Leader. Ilipat na ho natin kay Jinky Luistro. Ito na ho mga kababayan. Lipat na ho natin to kay Jinky Baculaw. No? Lipat na ho natin tong ating frame. Ito, after ho ng pagsasalita na yun ni Tamba Luslos, itinuloy ho nila yung hearing. Binigyan ho muna nila ng oras itong si Tamba dahil in-address niya ang mga kasama niyang crocodile. Ito. Mr. Speaker, I move to suspend session. The Honorable Jinky Luistro is recognized by the Chair. Thank you, Mr. Ito ho, Chair. pakinggan natin tong si I wish Jinky to Luistro. direct my questions to Ms. Gina F. Acosta. Ma'am, good afternoon. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon po, Mr. Chair. At sa lahat ng mga congressman na nandito, maayong hapon sa inyong tanan. Thank you po, Ma'am Gina Acosta. With the permission of the Chair, Itong si Ma'am Gina Acosta, tunog pa lang ho ng boses na hindi ho magnanakaw yung Hindi ho gumagawa ng kabalintunaan niya si Mama. Boses pa lang, napakalambing, ha? Kaya sa mga mag-aakusa dito sa ali na to, kung si PH update makakalaman. Chair. Ms. Acosta, Ano eh? taga saan po kayo? You're recognized, Ma'am Gina Acosta. Ito si Ma'am Gina Acosta. Taga Davao po ako, ma'am. And would you confirm that you were born and raised also in Davao? I was born in Compostela, Davao del Norte po. Yes, and prior, of course, you confirmed that you are the Special Disbursing Officer of the Office of the Vice President. You confirm that? Yes po, ma'am. I confirm. Prior to your appointment as SDO, saan po ang trabaho nyo? Sa Office of the Vice President po, under sa Office ng Chief of Staff. Prior to your appointment in the Office of the Vice President, where were you appointed or where did you work? Sa City Government of Davao po. And can we be enlightened, Ms. Acosta? Ano pong naging trabaho natin sa LGU of Davao? Ang trabaho ko po ay, ang aking position ay Supervising Administrative Staff doon sa City Budget Office. And then, anong tawag nun? You said supervising administrative staff in the budget office. Tama po ba? Opo, ma'am. May we know what salary grade is that? Salary grade 22. Salary grade 22. Ito po ba ay department head position na? Ay, sorry ma'am. Assistant po. Assistant department head. And how long did you work in the Davao City LGU? Nag-start po ako 1996 sa Sangguniang Panglungsod po. Then after 3 years, nalipat po ako sa City Hall of Davao. 1996, you were working at the Sangguniang Panglungsod. Opo, ma'am. Who was your vice mayor during that time? Si
Vice Mayor Lois Bonggoyan po. So that was 1996. After this, what was next? Nandoon pa ako sa Sangguniang Panglungsod. And then, nag-apply ako ng promotion na ilipat pa ako sa City Hall of Davao. Yun yung sa City Budget Office. And then, after City Budget Office po, anong tawag? If I may interrupt, ma'am, while you were at the City Budget Office, sino po ang ating local chief executive or mayor? Si Ma'am Inday Sara Duterte po. And after the City Budget Office, you were saying you were transferred? Naano lang ako, ma'am, ano yung tawag nun, na, ma'am, pwede po magpatulong ako sa aking abogado? Mr. Chair, can we please inform our resource person that the participation of the lawyers is limited only to assisting? Legal advice. Opo. Na tawag doon, Dapat hindi na baguhin mo yung transfer na, Ano yan? Policy na yan? na details po ako sa City Administrator's Office. Details po, ma'am. From City Budget Office to City Administrator's Office, were there other positions in the LGU Davao that you assumed? May iba pa po ba kayong naging trabaho after the City Budget Office and the City Administrator's Office? Ako po ang SDO po, SDO po ng? ng confidential din po. Are you referring to LGU of Davao City? Yes po. You are saying that you were the Special Disbursing Officer of Davao City Confidential Fund. Yes po. Can you please enlighten us, ano pong inclusive period nung City Budget Office? As far as you can recall. Yung na-employ po ako sa City Budget Office, ma'am. 1996. Inclusive period, ma'am. From what year to what year? Di ko naman maalala, ma'am. Sorry po, ma'am. Okay. How about the Administrator's Office? Can you still recall? Yes po, 2016 or 18 2016 to? to 2022 of June. 2022 of June. Tama ba? But you mentioned a while ago that you work as well as the Special Disbursing Officer of the Davao City Confidential Fund. So if you are saying that from 2016 to 2022, you are at the City Administrator's Office, ano po yung inclusive date na SDO naman kayo ng Davao City Confidential Fund? Ang maalala ko, ma'am, the last 3 years po, bago po ako nagpunta sa Office of the Vice President po. So is it safe to say that from 2019 to 2022, kayo po ang Special Disbursing Officer ng Davao City Confidential Fund? Would you confirm that? Yes, ma'am. 2019 to 2022. Nonetheless, yun pong pagiging officer nyo sa City Budget Office, kailan po ito nag-umpisa? Your first employment at Davao City LGU is Sangguniang Bayan. Tama po? Sangguniang Panglungsod. Anong connection yan na Jinky Luistro sa confidential fund ni VP Sara sa Department of Education at dyan sa OVP? Ba't pinag-uusapan natin yung confidential fund dyan sa Davao City? Anong nangyari? Anong nangyari? Po. Can you please give an approximate Hindi ko na year? naiintindihan, Kailan po ba nalilito itong na ako. City Budget Office? Budget na ho ng lungsod ng Davao ngayon ang pinag-uusapan natin. 1996, 87, Nangyari dito sa mga tao na to. 89.
Di ko masyadong matandaan, ma'am. Basig, sorry, nagbisaya ako po. Basig Approximate 19 year lang, ma'am. 1996, 97, 98. Reasonable Mga- guess. Mga, kasi nag-start ko sa Sangguniang Panglungsod is 1996. Was it after the- 99 yata, ma'am. 1999. Okay. Let's assume from 1999 to 2022, you work as city budget in the city budget office, followed by the administrator's office, and then to be particular from 2019 to 2022, kayo na po ang Special Disbursing Officer of the Davao City Confidential Fund. You confirm, ma'am? Yes po, yung mayor po si Ma'am Sara Duterte. But you will confirm also, Ms. Acosta, that during your time in the city budget office, ang atin na pong vice presidente ang inyong mayor? Because you said a while ago, it was the vice president who was the LCE during that time. Tama po ba? At least can you confirm, noon po bang nasa city budget office kayo, sino pong mayor? Si Ma'am Sara Duterte. Ang atin Si pong Ma'am vice Sara. presidente. Opo, opo. Okay po. Noon pong nasa administrator's office kayo, sino po ang mayor? Si Ma'am Sara Duterte po. Si vice president din po. How about when you work as SDO of the confidential fund of Davao City? Sino po ang mayor? Si Ma'am Sara Duterte po. And of course, you understand that SDO or the position of SDO is a very significant, confidential position that requires utmost trust and confidence from the LCE. Tama po ba? Tama po, ma'am. And is it correct to say also na satisfy po ninyo yung standard na required ng ating vice presidente during the time that you were in the city budget office, during the time that you were at the administrator's office, reason why you were entrusted this position of becoming the special disbursing officer of the Davao City Confidential Fund. Tama po ba? Yes po. Because otherwise, kung hindi po kayo pinagtitiwalaan ng ating presidente, this entails huge amount of confidential fund. I believe na hindi po kayo i-appoint bilang special disbursing officer. Yes po. You confirm that? Yes po, ma'am. After your appointment and employment as SDO of Davao City LGU Confidential Fund, ano pong sumunod na dito? Nalipat po ako sa Office of the Vice President, ma'am. Sa tingin niyo po kaya, Ms. Acosta, what is the reason kung bakit ipinagtiwala po sa inyo ng ating Vice Presidente ang pagiging Special Disbursing Officer ng OVP? By the way, Ms. Acosta, kung yun pong 2019 to 2022, your position as SDO specifically pertains to Confidential Fund of Davao City LGU, that's what you said earlier. Ano naman po itong pagiging SDO nyo sa OVP? To what particular fund were you appointed as the Special Disbursing Officer? Sa confidential funds po. Confidential fund din po. Tama po bang sabihin that with your length of stay in Davao City, bilang Special Disbursing Officer Confidential Fund, somehow, na-master nyo na kung paano i-utilize ang confidential fund? Na-master gamay, ma'am, pero sa ako ang edad, murag, ang uban din na nako ma-recall. Mr. Chair, I lament that the people will not understand Meron what... po bang marunong Ma'am, mag-translate? ma'am po, pwede po paulit? Parang Pakiulit po Kabalo ko ninyo yung mag-Bisaya, inyong binanggit. Okay po. Ang pangutana ni ma'am kay sa kadugay-dugay na nako na nagiging SDO, kabalo na ba ako, na master na nako ang pamaagi o unsa ang trabaho sa SDO. Tama ba, ma'am?
Mr. Chair, yung tanong daw ni Kong Jinky, sa tagal daw ho niya ng SDO, alam din ho daw niya kung ano yung pamamaraan at pagtakbo trabaho ng SDO. Miss Acosta, saan po kayo mas komportable? Tagalog or English? Mas Tagalog, ma'am. Usay ma-mix po ng Bisaya po, ma'am. Yeah. But I hope you will try your best to speak in Filipino, Yes. in Tagalog, so the people will understand us. Pwede po ba? I try my best, ma'am. Pagsikapan po natin. At dahil na-master nyo na po kung ano dapat gawin bilang SDO ng Confidential Fund ng Davao City, kayo po ba'y naniniwala na yung inyong karanasan at tiwalang ipinagkaloob sa inyo ng ating Vice Presidente nung kay SDO ng Davao, ito din po ang dahilan kung bakit kayo inappoint bilang SDO ng Confidential Fund ng Office of the Vice President? Sa tingin ko po, dahil po sa trust and confidence ni Ma'am BP, ma'am. Yes. Ma'am, ano po sa pagkakaalam nyo ang trabaho ng isang Special Disbursing Officer? Ang pagkakaalam ko, ang trabaho ng isang disbursing officer ay siya po ang in charge to disburse the amount and therefore accountable po siya. In addition po sa disbursement, ano pa pong naaalala nyo na isa sa mga pangunahing trabaho ng SDO? Siya po ay isang accountable person. Accountable person. Would you agree with me? Kayo ho ba'y sasang-ayon na bilang SDO, kasama po kayo sa gumagawa ng financial plan? Yes, ma'am. Sasang-ayon din po ba kayo bilang SDO? Kasama din po kayo sa preparation ng liquidation report? Yes, ma'am. Bilang SDO, kasama din po kayo sa certification kung saan ginamit ang confidential fund? Yes, ma'am. At bilang SDO, kasama din po kayo sa preparasyon